Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bolts TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga kababayan. At ito po, no, isa na namang breaking news mga kababayan na kung saan, no, tuluyan na po bang na maalam. No, ito po nga si Speaker Romualdez mga kababayan. No, yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Okay, so usap-usapan kasi ngayon mga kababayan, no, ang tila pag-alis na po o pamamaalam ng Speaker of the House, Martin Romualdez, diyan po sa House of Representative mga kababayan. No, dahil nga sabi nga sa balita, no, nilinis na daw po, no, o inalis na o inaalis na ang mga gamit niya, no, doon sa opisina po niya mga kababayan. Okay, so ito po yung balita na yan at ating ipapakita sa inyo. Pero syempre, sigurado, no, sabi nga natin, tuwang-tuwa etong mga DDS na to. At sigurado may masasabi na naman sila mga kababayan. No, at syempre, si BP Sara may masasabi din dyan. Okay, so ito po yung video na yan mga kababayan na ipapakita po natin sa inyo, no, na kung saan makikita natin dito sa video na to, no, na yung mga gamit sa opisina nga po, sabi dito ni Speaker Romualdez inalis na mga kababayan. No, at sabi nga dito sa Abante News Online, no, nag-alsabalutan na, no, sa kuha ng Bilyonaryo News Channel, makikita na inilalabas na ng mga personnel ng Kamara ang ilang gamit sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez ngayong gabi. No, ito ay sa gitna ng umuugong na balitang magkakaroon ng pagbabago sa liderato raw po ng Kamara. Okay, so ito yan, panoorin natin mga babayan. Medyo short video lang to, no? At try natin pa ulit-ulit para mas makita ninyo. Okay, so let's go. Okay, so yun, no, nakita natin na yun. Baka yun yung gamit, no, ni Speaker Romualdez, yung pangalan niya. You know? Okay, so yun mga babayan, no, short clip lang yon na kung saan nilalabas, no, yung mga gamit po, no, netong si Speaker Romualdez doon daw po sa kanyang opisina mga kababayan. At kung mapapansin natin dito sa video na to, no, dito sa ayan, no, so nilalabas, no, yung pangalan, no, doon sa may lamesa mga kababayan, no, so yan daw po yon. Yung pangalan na yan, may nakasulat, Romualdez. No, Martin Romualdez. Mga babayan, yung nakasulat po. Okay, so panoorin natin itong balita para mas maintindihan natin mga babayan, no, kung ano nga ba ang mga nangyayari at mga updates po. Okay, so tara. Na bilang speaker si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Lalong umuugong ang balibalitang papalitan na bilang speaker si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, katotohanan ba itong mga balibalitang ito? Yes, Jiggy, ilang araw na ngang kumakalat itong usap-usapang papalitan o magbibitiw bilang House Speaker si Congressman Martin Romualdez. Wala pang nagkukumpirma nga kung totoo yan, pero ayon sa ilang source ng News 5, nagtungo raw itong si Romualdez sa Malacanang para umano makipag-usap kay Pangulong Bongbong Marcos. Ay nga doon sa ating mga source, kabilang daw sa posibleng options ni Romualdez ay manatili sa pwesto, mag-leave of absence o mag-resign. Wala pang detalye tungkol nga doon sa sinasabing pulong sa palasyo. Wala ring kumpirmasyon mula kay Romualdez at Malacanang. Jiggy. At Marian, dun sa source mo, no, nabanggit ba niya kung bakit kailangan pang konsultahin ni Romualdez si PBBM, gayong may separation of powers naman sila?
Jiggy, hindi nga malinaw kung ano ba talaga mismo yung pakay ni Romualdez sa pagpunta niya sa palasyo. Pero malinaw naman din na may separation of powers yung ehekutibo at legislatibo. May paliwanag naman si Navota City Representative Toby Chanco kung bakit kailangan konsultahin si Pangulong Marcos tungkol sa liderato ng Kamara. Pakinggan natin ito. Alam naman natin yung realidad ng speakership, di ba? Wala naman yung pinaka-importanting numero, wala naman dito sa loob ng House of Representatives. Let's accept that fact. The most important vote is not inside the House of Representatives, di ba? Hindi, it's out of respect. Di ba walang gagalaw dito because out of respect doon sa Malacanang. Di ba? So, yun ang yun naman iniintay ng lahat, di ba? Kung ano yung... Siyempre, lahat naman kami, we are supportive of the President. So parang sinasabi dito ni Representative Chanco, mga kababayan, na antay nila kung ano man yung sasabihin ng Malacanang tungkol dito kay Speaker Romualdez, mga kababayan. Siyempre, lahat naman kami, we are supportive of the President. At Marian, sino daw ang pinakamatunog base sa naririnig mo dyan sa Kamara na pwedeng pumalit kay Romualdez? Jiggy, ay nga dun sa ilang source, kabilang dun sa mga matunog na maaaring pumalit kay Romualdez kung sakali ay si Isabela 6th District Representative at House Deputy Speaker Faustino Boji D. Kapartido ni D si Pangulong Marcos sa Partido Federal ng Pilipinas. Lumulutang din yung pangalan ni na House Deputy Speaker Ronaldo Puno at Bataan 2nd District Representative Albert Garcia na pareho pong taga-National Unity Party. Kasama nga rin sa umunay matunog na magiging speaker ay si House Senior Deputy Speaker at Quezon Representative J.J. Suarez, wala naman sa lakas CMD na kapartido ni Romualdez. Jiggy. At meron ka bang napapansin na kakaiba sa sesyon ng Kamara kanina? Jiggy, napansin natin kanina nga na nag-resume tapos biglang nag-suspend yung sesyon kanina. Pagbalik, mabilis din itong natapos. Hindi nga umabot doon sa 20 minutes yung sesyon at bukas raw sila babalik alas 3 ng hapon. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa Jiggy. Yan po ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Okay, so kaabang-abang to, mga kababayan, kasi talaga namang binabantayan, no? Dahil yun na nangyari nga sa Senado, no? Sinasabi nga natin na bumaba itong si Chis Escudero at pinalitan ni Soto, mga kababayan, at posible na baka naapektuhan na rin itong House of Representatives to give way talaga para doon sa mga investigasyon, na baka sabihin nila tawag dito, ini-impluwensyahan yung investigasyon dito sa mga kongresista na to. Diba? Kasi dinadawit nga rin si Speaker Romualdez, mga kababayan At makikita natin, medyo seryoso talaga. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi medyo na hindi yung medyo lang anong tawag natin da, slip of the tongue lang, Parang term lang, mga kababayan, Na seryoso, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Dito sa mga kanyang ginagawang investigasyon. At ito pa nga sa isang balita, mga kababayan, sinasabi nga dito kung ano yung nangyari sa Kamara kanina. Sa isa pang impormasyon na nakalap ng Billionaire News Channel, umalis kaagad si House Speaker kanina mula dito sa Kamara upang umano'y makipagpulong kay Pangulong Marcos Jr. Agad din sinuspinde ang sesyon at bukas na ito ipagpapatuloy. Kaya bukas ko rin antabayan na natin kung ano ang magiging kapalaran ni House Speaker Martin Romualdez. Rina? Parang Mavic, parang siguradong-sigurado ang kanyang tagapagsalita na mayroon pa siyang higit 90% ng kumpiyansa ng buong numero ng mababang kapulungan. And as such, he remains as Speaker as of today. May usap-usapan na naglinis na daw siya ng kanyang opisina. Nabalitaan mo din ba ito?
Yes, Corina, di umano ay inalis na ni House Speaker yung kanyang pangalan na nakalagay sa kanyang table at yung iba din ay sinasabing nagligpit na ng kanyang mga papeles sa kanyang opisina. So lahat ito ay marites pa lamang. I mean, hindi natin nakita sa sarili nating mga mata kung talaga nagliligpit na si House Speaker. Yes. Hindi tayo nabigyan ng pagkakataon na yes, Korea. Hindi tayo nabigyan ng pagkakataon na makapunta, makatungo dun sa kanyang opisina. Actually, talagang wala namang nakakapasok sa kanyang opisina. Maliban dun sa mga nagsasabi nga from outside forces na talagang nagligpit na siya ng ilang mga kagamitan mula sa kanyang opisina. Saan galing, Mavic, yung leave of absence? Kasi yun din ang tanong ko eh. Is there such a thing as a leave of absence for a House Speaker? Ang sabi kanina ni Congressman Albi, who is a contender, no such thing. Ano ba talaga ang nasa rules ng pagpapalit ng isang speaker? Actually, Corina, ngayon lang din naman daw nila narinig yung leave of absence na yan mula dito sa sa Kongreso. Pero kanina sa isang panayam kay Congressman Toby Tiangco, hindi man niya kinonfirm at hindi rin naman niya deny na talagang may plano atang mag-leave of absence si House Speaker Romualdez, at kung sakasakali daw niya ay mag-leave of absence si Romualdez ay si Congressman Boji D talaga ang susunod o papalit sa kanya. At ayon pa kay Congressman Tiangco, medyo umaatras na siya sa laban bilang contender nga sa House Speakership dahil hanggang ngayon inamin niya na wala pa siyang numero o mga kongresistang sumusuporta para siya ay pumalit bilang House Speaker. Okay, maraming salamat, Mavic Trinidad. Okay, so yung mga babayan, so yan yung mga latest news update ngayon at mga pangyayari dyan po sa House of Representatives, especially yung bali-balita po na pag-alis o pagbaba sa pwesto nitong si Speaker Martin Romualdez, mga babayan. Napakalaking changes po talaga mga nangyayari ngayon. Okay, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace and health.